Si Lasty ay isang batang nasa ikalimang baitang na may pangarap sa kabila ng mahirap na kalagayan ng kanyang pamilya. Sa bawat araw na pagpasok niya sa eskwela, dala niya ang malaking pag-asa na balang araw ay maiaahon niya ang pamilya sa hirap. Hindi lingid sa kanya ang sakripisyo ng kanyang ina na kahit maliit lang ang kita ay nagpursige sa pagtatayo ng tindahang gulay sa kanilang inuupahang bahay. Saksi si Lasty sa kung paano nagkukumahog ang kanyang ina sa pag-aayos ng mga gulay tuwing umaga, nagbabakasakali na may bibili sa kanilang tindahan. Madalas na tumutulong si Lasty sa tindahan pagkatapos ng klase at sa tuwing araw ng Sabado. Ang kanyang ina ay nagbibigay ng listahan ng mga gulay na kailangang bilhin mula sa palengke. At minsan, si Lasty na rin ang pumupunta roon. Bagaman bata pa siya, mabilis niyang natutunan ang mga responsibilidad ng pagtitinda dahil nakikita niyang malaki ang naitutulong nito sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa simula, maayos naman ang takbo ng negosyo. Kahit paunti-unti lang ang kita, napupunan nito ang kanilang pangunahing gastusin. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, nagsimulang bumigat ang kanilang sitwasyon. Kinakailangan nilang kumuha mula sa kinikita ng tindahan para sa araw-araw nilang gastusin, kabilang na ang pag-aaral ng dalawang nakatatandang kapatid ni Lasty at ang mga pangangailangan ng kanilang bunsong kapatid. Sa patuloy na paggamit ng kita ng tindahan para sa mga pangangailangan, hindi nagtagal ay lumabo ang kinabukasan ng maliit nilang negosyo. Minsan, kinakapos sila sa puhunan kaya hindi na nakakabili si Lasty ng sapat na gulay para sa tindahan. Dumarating pa ang araw na halos wala ng laman ang kanilang tindahan at unti-unti na itong nalulugi. Dahil dito, napilitan ang ina ni Lasty na mangutang mula sa mga kakilala upang mapunan ang kakulangan at maipagpatuloy ang negosyo. Subalit pagkalipas ng ilang buwan, halos naubos na rin ang kanilang ipon at hindi na kayang punuan ng tindahan ang kanilang mga utang. Tuluyan ng bumagsak ang negosyo. Ang ama ni Lasty ay may nakuhang munting trabaho sa Maynila, ngunit ang kita nito ay hindi rin sapat para sa kanilang malaking pangangailangan. Lalong lumubog sa utang ang ina nito at naging malinaw na kailangan na nilang magdesisyon para sa kanilang pamilya. Sa kabila ng pagmamahal ni Lasty sa pag-aaral, napilitan siyang huminto. Ramdam niya ang bigat ng desisyon, ngunit batid niyang ito lamang ang paraan upang kahit papaano ay makatipid ang kanilang pamilya. Ang pag-iwan sa eskwela ay isang malaking sakripisyo, ngunit ginawa ito ni Lasty alang-alang sa kanyang ina at mga kapatid. Isang araw, dumating ang balita na ang inuupahan nilang bahay ay kailangan ng ibenta ng may-ari. Hindi na rin nila kayang bayaran ang upa, kaya't kinailangan nilang umalis at maghanap ng mas maliit na matitirahan na pasok sa kanilang kakarampot na kita. Nang gabing iyon, habang nakaupo si Lasty sa harap ng kanilang bakuran, napaisip siya tungkol sa kanyang mga pangarap na tila ba nawala sa kanyang kamay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Lasty ay nananatiling matatag. Sabi niya sa sarili, "Balang araw, makakapag-aral ulit ako. Balang araw, maiaahon rin kami sa hirap." Nagpatuloy ang kanilang buhay at kahit puno ng pagsubok, dala ni Lasty ang pag-asang muling makakabalik sa eskwela at matutulungan ang kanyang pamilya.